Sa paanan ng Mayon Volcano, may mga resort na dinadayo ng turista. Magandang tanawin, preskong hangin, at tahimik na paligid. Pero may isang resort na hindi na binabanggit ng mga lokal. Isang resort na tila nilaamon ng panahon. At ng isang trahedya na hindi malilimutan. Bago natin simulan ng video, pwede bang makahingi ng like, share, subscribe sa channel na ito? Malaking tulong ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Si Andrea ay isang travel vlogger. Mahilig siyang mag-explore ng mga hidden places, mga lugar na hindi sikat, mga lugar na maraming kwento. Habang nagre-research siya tungkol sa Bicol, nakakita siya ng isang lumang post sa Facebook. May resort malapit sa Mayon na biglang nagsara. Nakuha nito ang kanyang interes para puntahan at imbestigahan, para alamin kung ano ang dahilan, kung bakit nagsara ang resort na yon. Nagpunta si Andrea sa Legazpi. Doon siya nagtanong-tanong, pero kakaiba ang reaksyon ng mga lokal. Kapag naririnig nila ang resort, bigla silang nananahimik. May iba pang umiiwas sa usapan. Kaya lalo siya nagkaroon ng interes para puntahan ang resort. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Andrea. "Huwag mo nang hanapin yon." "Bakit po?" "Dahil hindi lahat ng nawawala ay dapat mong makita." Nagulat at kinabahan si Andrea nang sabihin ng matanda. Kaya nagtanong si Andrea, "Ano po ang ibig ninyo sabihin, lolo?" Tiningnan lang si Andrea at bigla na lang umalis ang matanda. Sa kabila ng babala ng matanda, pinuntahan pa rin ang resort. Nang natagpuan ni Andrea ang lugar, napansin niya agad ang kalumaan nito at sira-sira pa. Pero may kakaibang pakiramdam sa lugar. Parang may nakatingin sa kanya kahit wala naman siyang nakikita. Habang naglalakad siya sa loob ng kubo, may nakita siyang lumang larawan. Isang pamilyang masaya sa harap ng resort. Pero sa likod ng larawan, may nakasulat, "Hindi kami nakalabas." Kinagabihan, niredy na niya kanyang mga gamit para mag-camp doon at nagluto na rin siya ng kanyang makakain. Pagkatapos niya kumain, lumabas siya ng bahay para magpahangin at magyosi. Napakalamig talaga ang lugar na ito. Siguro noon hindi pa sarado. Maraming sigurong turista dito. Ang ganda kasi ng tanawin. Maraming mga puno at halaman. Bilog na bilog pa ang buwan. Ang ganda talaga ang lugar na ito. Ang tanong, bakit kaya sinara ito? At bakit kaya ayaw bangitin ang lugar na ito? Maraming tanong dapat kong malaman. Kaya bukas ng umaga, umpisahan ko na ang pag-imbestiga. Nang mapatingin si Andrea sa mga puno, parang may mata na nakatingin sa kanya. Hindi nilang niya ito pinansin at bumalik na lang siya sa loob para magpahinga. Pagsapit ng 12:00 madaling araw, habang natutulog si Andrea, nagising siya sa tunog, parang mga yapak, parang may naglalakad sa hallway at dahan-dahan papalapit sa kanya. Bumangon siya at dahan-dahan niya binuksan ang pinto. Paglabas niya, may nakita siyang bata, nakatayo sa dulo ng hallway, maputla, tahimik. Biglang nagsalita. "Nasaan ang mama ko?" sabi ng bata. Nagtaka si Andrea bakit may bata dito. Ang alam niya walang tao sa resort, tanging siya lamang. Nang lapitan niya ang bata, biglang tumakbo ito papasok sa isang kwarto. Sinundan ni Andrea ang bata. Pagpasok niya sa kwarto, walang bata. Tangi ang kama lang at aparador ang nandoon. At napansin niya ang lamig ng hangin sa kwarto at saka parang amoy sunog.
Biglang nag-flash ang mga imahe sa isip niya. Ang trahedyang nangyari sa lugar na ito. Isang malaking sunog na nilalamon ng apoy ang resort. Sigawan mga tao. Mga taong tumatakbo. Palabas ng resort. Mga tao na trap sa loob ng kubo. Sigawan ng mga bata. Sigawan ng matatanda. Nakakabinging ingay. Walang magawa ang iba dahil malakas na ang apoy. Dahil sa nangyari, maraming namatay at mga nasugatan. Nalaman ni Andrea na may sunog na nangyari sa resort noon. Maraming namatay. At ang iba, hindi na natagpuan ang katawan. Simula noon, sinasabing bumabalik ang mga kaluluwa. Paulit-ulit, parang hindi sila makaalis sa lugar. Parang hinahanap nila ang labasan. Ngayon alam na niya ang dahilan kung bakit hindi pinag-uusapan ang tungkol sa lumang resort. Nagpasya na siya tapusin ang pag-imbestiga. Nagready na siya ng mga gamit para makaalis na sa lugar. Habang papalabas si Andrea, biglang nagsara ang gate. At sa paligid niya, lumitaw ang mga anino, mga taong nasunog, nakatingin sa kanya, humihingi ng tulong. Kinabukasan, may mga lokal na nakakita ng kamera ni Andrea na iwan sa labas ng resort. Pero si Andrea, hindi na nakita. At kapag pinanood ang footage, may isang huling eksena. Isang babae nakatayo sa loob ng resort, nakatingin sa kamera, at bumulong, "Hindi na kami makalabas." Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell at mag-like and share. Dahil sa bawat takip silim, may kwentong naghihintay na maririnig mo. Hanggang sa muli.